Okay na po, naka-start na po yung recording. Okay na po. Opo. Wala bang naka-off cam sa'yo? Meron po sa akin. Sadya yun. Okay. Sadya yun. Okay, game. Oh, 1, 2, 3. Tatawa ka sa mukha ni Joey. Umayos ka, huwag ka sumibangot. One, two, three. Go. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Jillian G. Soriano, ang inyong moderator ngayong araw dito sa symposium na ating gaganapin. Bago ang lahat, tayo muna ay inaanyahan si Ginoong Lagay po natin ang ngalan ng Ama ng Anak ng Espiritu. Ama, maraming salamat po sa inyong kami sa paggawa ng aming symposium. Nung matapos po namin ito, ng maayos. Ang ngalan ng Ama ng aming symposium. Nung matapos po namin ito, ng maayos. Ang ngalan ng Ama ng Maraming salamat, Ginoong Joey Glenn Alaras. Ngayon naman ay ipapakilala ko na ang mga dumalo dito sa ating symposium. Binibining Lorijen Basaya, Ronquilia, Ginoong Mark James Nico, Ginoong Alexander Clark Robles, at Ginoong Joey Glenn Alaras. Ngayon naman, Ginoong Alexander Clark Robles, inaayayahan kitang i-present. Gagawin ko na po. Halina't ating talakayin ang tinig ng ligaw na gansa. At magaganap na ang ating symposium ngayon. Ngayon naman, inaayayahan ko si Binibining Cristel Ronquilia upang basahin o isalaysay sa atin kung tungkol saan ang akdang ang tinig ng ligaw na gansa. Binibining Cristel Ronquilia. Ang akdang ito ng tinig ng ligaw na gansa ay tungkol na handang isugat at para panito pag ginamatuloy siya maaaring positive bagay. Maraming salamat, Binibining Cristel. Ngayon ay nais ko man marinig ang inyong pananaw patungkol dito sa akda na ito. Para sa akin, ang pinapangitan nito ang lahat ng bagay, ang material ay importante para sa kanya. Maraming salamat, Kilia, sa iyong lahat ng kaalaman patungkol dito sa akda ng iyong pananaw. Ngayon naman, idadako na tayo sa ang tinig ng ligaw na gansa na tula. Ang tinig ng ligaw na gansa, nahuli sa pain, umiyak, ako'y hawak ng iyong pag-ibig, hindi ako makaalpas. Lambat ko ay aking itatabi, ngunit kay inay, anong masasabi? Sa araw-araw ako'y umuuwi, karga ang aking mga huli.
Di ko inilagay sa bitag sapagkat sa pag-ibig mo ay nabihag. Ngayon naman, atin at bigyan ng simbolismo ang bawat taludtod ng tulang ito. Sino man sa inyo ang nagnanais na ilahad ang inyong sariling pananaw o pagkakaintindi sa unang taludtod, maaari ninyong itaas ang inyong mga kamay? Sino ang nagnanais? Ginoong Joey Glenn Alaras, maaari mong ilahad ang iyong pagpapakahulugan. Ito ay isang simbolo. Ito ay isang simbolo. Huli at hindi makawalan. Huli at hindi makawalan. Salamat. Ngayon naman, sino pa ang iba na nais magbigay ng pakahulugan dito? Ginoong Miko? Palang umiiyak tayo na sa Tama ang inyong mga sinabi. At ito naman talaga ay nagpapahiwatig ng kasakitan at ng ano pa. Ngayon na may dumako na tayo sa ikalawang taludtod. Sino ang nagnanais maglahad ng kanilang kaalaman patungkol sa ikalawang taludtod? Binibining Lori Jem Basaya? Basahin po muna natin ng ikalawang taludtod bago tayo sumagot sa ating pagkakahulugan. Ako'y hawak ng iyong pag-ibig, hindi ako makalpas. Dahil sa siya'y bihag na ng pag-ibig, hihirapan na siyang lumaya o umalis sa relasyong kanyang nasod. Tama naman ang iyong sinabi, Binibining Basaya. Talagang mahirap makawala sa isang pag-ibig na kung saan nilabis ka ng nabubuhag. Ngayon na may dumako na tayo sa ikatlong taludtod. Maaari nyo munang basahin ng taludtod bago bigyan ito ng simbolo. Sino nagnanais magtungkol sa ikatlong taludtod? Ginoong Joey Glenn Alaras, basahin muna ang ikatlong taludtod bago sumagot. Lambat ko ay aking ito. Lambat ko ay aking ito. Ito ay lahat para sa Okay, maraming salamat, Ginoong Joey Glenn Alaras. Gusto bang maglahad ng kanilang mga kaalaman tungkol sa ikatlong taludtod? Ginoong Robles, maaari mong ilahad ang iyong kaalaman. Ang ibig sabihin ng taludtod na ito ay ang mangingisda ay nahingi ng pagsasalita sa kanyang nanay. Sa iyong pagkakaintindi ng isang tao na umiibig ay humihingi ng payo sa kaniyang magulang. Tama rin naman sapagkat ito ay iyong opinion lamang. Ngayon diretso na tayo sa ika-apat na taludtod. Sino nais maglahad ng kanilang pananaw tungkol sa ika-apat na taludtod? Binibining Cristel? Binibining Cristel? Hindi po namin marinig ang iyong boses. Maaari po bang i-unmute mo muna? Sa araw-araw ako ang aking mga hub. Para sa akin, nagpapakita paulit-ulit na gawain ng lambat ay simbolo. Pagsisikap na maghanap. Napakagandang kasagutan, Binibining Cristel Ronquilla, na nambati nagsisimbolismo ng kasipagan ng isang tao na siya namang tunay. Ngayon naman ay dumako na tayo sa pinakahuling taludtod. Sa pinakalima at pinakahuling taludtod.
May nais ba sa inyong maglahad ng kanilang pananaw patungkol dito? Sino nais maglahad ng kanilang pananaw patungkol dito sa ikalimang talutod? Ginoong Robles, maaari ka bang maglahad ng iyong pananaw patungkol sa ikalimang talutod? Pagkakaintindi ko dito sa ay ang isang lalaki ay nabihag sa pag-ibig. Ang isang lalaki ay nabihag sa pag-ibig ng kanyang minamahal. Ayun. Dahil sa mga Mayroon pa ba? pagsisikap na ginawa niya para sa kanya. Mabuti at iyon naman inaayon sa inyong mga sariling kasugutan at tama naman talaga ang sinabi ni Ginoong Robles na ang isang tao ay nabihag sa damdamin ng kanyang iniibig. Ngayon ay maraming salamat sa inyong paglalahad ng simbolismo ng bawat taludtod. Itong lahat ay nagbibigay sa atin ng kaalaman patungkol sa pagmamahal, pagsisikap at meron din namang pagsasakripisyo para sa taong ating minamahal. Ngayon dumako na tayo sa sunod na ating anuhin sa ang impormasyon. Ngayon naman ay inaanyayahan ko si Ginoong Mark James Miko upang basahin ang impormasyon patungkol dito sa tulang ito. Ito lang ito. Wala sa ito na ito isang tulang kung saan ito ay punta ng damdamin ay naggaling sa salitang pastor na naglalarawan ng simpleng pag-ibig sa iba pa. Maraming salamat sa iyong paghahayag, Ginoong Mark James Miko. Ngayon, ang impormasyon na ito ay tula na nagmula sa Ehipto. Ito ay isang tulang liriko. Ang isang tulang liriko pastoral, ito ay mayroon ng napakadaming damdamin at emosyon. Kasakitan, katuwaan, at meron din negatibo at syempre meron din namang mga positibong bagay sa damdamin. At ito din ay pastoral na siyang naglalarawan sa isang simpleng paraan ng pamumuhay, sa pag-ibig at marami pang iba. Ngayon naman ay magsimula na tayo sa pagtalakay ng mga aral na napulot natin dito sa akdang ito. Ngayon ay ating unahin ang unang aral. Sino ang nais sa inyong magpahayag o magbasa ng unang aral dito? Maaari ninyong itaas ang inyong mga kamay o pindutin ang iyang kamay sa inyong mga screen. Okay, may Ginoong Joey Glenn Alaras. Huwag madaliin ng dating ang oras. Ano ang iyong pagpapatutunan dito, Ginoo? Pagpapakulog ako dito ay madaliin ang pag-ibig dahil may oras at taong nalalapit upang tayo ay ibigin. Tama naman talaga na huwag tayo magmadali sa pagmamahal sapagkat darating ang oras na darating ito sa atin nang wala tayong hinihingi o hindi tayo kailangan masaktan dahil lang sa kanya. O ngayon ay pangalawang aral naman, sino ang nais maglahad ng kanilang pananaw patungkol sa pangalawang aral? Maaari ninyong, okay? Ginoong Robles, ano ang inyong masasabi patungkol sa pangalawang aral? Kailan may huwag tatalikuran ang pamilya. Sa halip ito ay igalang at siyang mahal. Pagkakanyang ito ay hindi natin kailangan
talikuran ng ating Maaari bang bigyan pamilya. dito? Ang pagkakaroon dito ay hindi natin kailangan talikuran ng ating pamilya Sapagkat sila ay importante sa ating pamumuhay at sa anumang mga kapagka sila bagay. ay importante sa ating pamumuhay at sa anumang mga bagay. Napakagandang pagpapakahulugan at napakamahalagang aral niyan sapagkat sinasabi mo na nga na ang ating pamilya ay siyang isa sa pinakamahalaga sa atin at hindi naman natin kailangan talikuran sila para lamang sa taong minamahal natin. Pwede naman sila at yung iyong iniibig ay mahalin mo ng parehas. Ngayon meron pa bang nais maglahad? Okay, dako na tayo sa ikatlong aral. Sino ang nagnanais magpaliwanag ng kanilang pananaw sa ikatlong aral? Okay, Binibining Cristel, maaari mo bang basahin at ipahayag ang iyong pananaw? Mahalagang ating sarili bago ang iba. Okay. Para sa akin, kung ating sarili bago ang tao. Ayun. Unahin, mahalin ang sarili upang hindi na umabot sa masakit tayo ng ibang tao. Napakagandang paliwanag naman. Tama naman ito. Talagang gayon kapag tayo nagmamahal. Hindi ba tama? Yon. Ngayon, dumako na tayo sa ika-apat na aral. Sino nagnanais magano ng ating ika-apat na aral? Ginoong Mark James Nico, maaari mo bang ilahad ang iyong mga pananaw patungkol sa ika-apat na aral? Tiwala ay pundasyon ng matibay. Hindi lamang sa pag-ibig, kundi pati Okay, maraming salamat, Ginoong Mark James Nico. Mayroon pa bang nais maglahad ng kanilang pananaw patungkol sa ika-apat na aral? Okay, Binibining Cristel Ronquilla, anong iyong masasabi? Binibini? Ang pagtutulungan para sa ating pag-isa. Okay, tama. Ang pagtitiwala sa isa't isa ay mahalaga lalo na kapag nagmamahal. Ngayon naman, dumako na tayo sa ikalima. So, sino nagnanais sumagot o maglahad ng kanilang pananaw patungkol sa ikalimang aral? Okay, Ginoong Robles, anong nais mong ipahayag? Kapag nagmahal tayo, dapat magpapahalagan ang pagkatao. Kailangan nating kilalanin mahal natin, pinamahalagan sila para matibay ang ating relasyon sa anumang pagsubok. Tama, na dapat alamin at tanggapin natin ang pagkatao ng isang taong minamahal natin para naman tumibay ang inyong relasyon at wala nang away-away pang nagaganap. Hindi mahasaya ang laging magkaaway. Okay, next, ang pinakahuli na aral. Sino ang nais maglahad ng pinakahuli na aral? Ginoong Joey at sa amin ng ika-anim na aral. Pag nagmamahal lahat sa huli. Pakaloob dito dahil kung tayo ay marami na hindi tayo masaktan. Tama. Dahil sa pagmamahal, hindi mo kailangan ibigay lahat. Kasi naman, syempre kailangan mo magtira sa sarili mo para sa huli ay hindi ka sobrang masaktan at
lumagay pa sa panahon na kailangan mong saktan ng sarili mo. Hindi ba tama, mga binibini at ginoo na ngayon dumadalo dito sa ating pag-uusap na ito? Ngayon Tama. natapos na natin Tama sa mga aral. Okay, nais nyo bang dumako na tayo sa ating mga katanungan? Ngayon dumako na tayo sa ating mga katanungan. Meron tayong 5 katanungan. Nais kong maging kooperatiba tayong lahat sa mga tanong na ito dahil alam ko naman na makaka-relate o makaka-intindihan niyo yung mga bagay na ganito. Okay. Okay, ang unang tanong, sa iyong palagay, mahalaga ba ang pagtitiwala sa pagmamahal? Pakipindot ng Ginoong Mark James Miko. Pare mong ilahad ang iyong kasagutan. Mahalaga ang pagtitiwala. Dahil ito ang pundasyon. Kung walang tiwala, magiging kasod. At pag-intindi sa isa't isa. Ayun, tama ang iyong kasagutan. Dahil wala namang maling sagot dahil iya'y sarili ninyong opinyon. At syempre, mahalaga ang pagtitiwala at pagpapahalaga sa isang tao, lalo na sa pagmamahalan. Dahil paano mag-work kung walang tiwala at pagpapahalaga? Ngayon, dumako na tayo sa ikalawang katanungan. Handa mo bang talikuran ng lahat? Lahat, kahit pa ang iyong mga minamahal sa buhay. Pakibasa na ikalawang tanong. Okay, Ginoong Joey Glenn Alaras. Lahat pang iyo babae lalaki hindi unat-una dahil ay ng ating pamilya sila nagsuporta at nagmahal sa atin at nagpapakit. Ayun. Napakaganda ang kasagutan, Ginoong Joey Glenn Aras, at napapakita mo sa iyong kasagutan ng pagpapahalaga mo sa iyong pamilya at hindi mo sila kayang talikuran dahil lamang sa mo sa isang babae. Dahil tulad ng iyong sinabi, sila nagpalaki sa iyo at silang sumusuporta sa iyo hanggang ngayon. Okay, ngayon dumako na tayo sa ikatlong katanungan. Sino nais sumagot sa ikatlong katanungan? Ikatlong katanungan, maaari ninyong itaas ang inyong kamay. Ayon, Binibining Crystal Ronquilla, maaari mo nang sabihin ang iyong kasagutan. Binibining Crystal Ronquilla, iyo po yatang nakalimutan. Ay, maraming salamat. Para po sa akin, para makalimutan pagtukso sa pag-ibig, ay mag-focus sa mga pupukusan tulad ng Okay. So, ayun, tama nga naman. Paano nga ba makakaiwas sa tukso ng pag-ibig? Mag-focus ka sa bagay na talaga namang ninanais mo at saka yung tama. Ika-4 na katanungan. Ginoong Mark James Miko, maaari mo bang sagutin ang ika-4 na katanungan? Kung sakali ikaw ay yung iniibig sa pangalawang pagkakataon. Handa. Depende sa sitwasyon. Kung ang dahilan ng pagkasakit mali ay may pagbago, maaring bigyan ng pagkakataon. Ngunit kailangan ding sarili at Ayon, depende sa sitwasyon. Tama naman ang depende sa sitwasyon, pero syempre, nasabi mo na din, iyan ay inyong opinion at iyan ay tama, sapagkat hindi naman sa lahat ng oras ay may pangalawang pagkakataon na binibigay ang isang tao. Meron pa bang nais sumagot? Alam ko namang madaming makaka-relate sa inyo dyan.
Siyempre, pag-ibig na yan, di ba? So, sino ba ang gustong sumagot? Maaari nyo i-raise ang inyong mga kamay. Pindutin ang hands dyan sa screen ninyo. Oh, yes! Ginoong Joey Glenn Alaras. Okay? Kung sakaling ikaw, Ganda ka po. nakakataon. Maliwanag dito. Dahil kung Kung nasaktan ka nasaktan siya, ito ay magmamarkipan. Ay, talaga namang parang nasaktan ka. Talaga. Miss Ginoong Joey. Yan. Maraming salamat sa inyong mga kasagutan. Kaya dadako na tayo sa pinakahuli at last na katanungan. Pinakahuli na. Sino maaaring sumagot ng ating pinakahuling katanungan? Okay? Ginoong Robles, maaari mong sagutin ang ating pinakahuling katanungan. Kapag alam kong niloloko sa isang pag-ibig, hayaan mo na lang siya dahil nawala na ang tiwala ko sa kanya. At parang nawala na rin yung pagmamahal ko sa kanya. Talaga namang nasaktan ka naman ng sobra sa point na hahayaan mo na lang siya. Okay. Sa bagay, nasa tao naman yan at dahil nararamdaman mo yan, tama lang. Pagkat valid o okay sa inyo ang inyong nararamdaman sapagkat sarili ninyong karamdaman na yan. Meron pa bang nais sumagot? Ayun. Ginoong Joey Glenn Alaras. Napakasipag sumagot. kapag alam mo ba ikaw ng tao na iniibig sapagkat siya ay iyong kaya ko magpaubaya siya ay magkaroon magandang pagsasama. Kaya mo magpaubaya para magkaroon ng magandang pagsasama. Napakaganda, napakagaling, napakabait. Sino nga ba ang hayaan na lamang na siya ay masaktan at magpaubaya para lamang magkaroon ng magandang relasyon? Parang ikay madami ng naranasan na pag-iibig na nasawi, ngunit hinayaan pa din. Ayon, maraming salamat at sa aking palagay, ito ng katapusan ng ating ginawang pagpupulong na ito. Napakagaling, napakaganda. Ngayon, may nais ba kayong itanong sa akin patungkol dito? Maaari kayong magtanong ng mga nais ninyong itanong at handa ko naman itong sagutin para sa inyo. Tungkol man yan sa... Ano po? Niloko ka na po ba? Hindi pa po ako naloloko. At wala po akong magagawa kung lolokohin man ako. Okay, ano pa po? Patungkol man sa akda? Ano pang inyong nais itanong patungkol sa akda? So, okay, Ginoong Robles. Anong gagawin mo pag iniwan ka ng isang minamahal mo? Siyempre, masasaktan ako, pero yun, basihan ko ng sobra. Dahil tulad nga sa mga araw na nabanggit, huwag mong ibigay ang lahat para sa huli hindi ka masaktan ng sobra. Hindi ba tama? Tama naman ang aking sinabi. Tama ba ang aking sinabi? Opo. Mayroon pa ba kayong mga katanungan na nais itanong? Okay, Binibining Crystal Ronquilla, ano yung nais itanong? Para po sa iyo, gaano po kahalaga
Pakiulit po ng iyong katanungan. Para po sa iyo, gaano po kahalaga? Pasensya po at sapagkat medyo mahina ang ating signal at hindi ko po narinig. Para po sa pinakahuli, maaari po bang paulit po ng inyong katanungan? Para po sa iyo, gaano po kahalaga? Ang pagtitiwala. Okay, ang pagtitiwala para sa akin ay napakahalaga, lalo na sa tao. Hindi lamang sa karelasyon mo, hindi lamang sa inyong dalawa, kundi sa kaibigan at sa pamilya. Kasi kung wala kayong tiwala sa isa't isa, paano kayo magkakaroon ng pagkakaintindihan, hindi ba? Kung puro pagdududa na lang ang nangyayari, walang mabubuong pagkakaisa. Ayun lang ba ang inyong mga katanungan? Okay, maraming salamat. Opo, yes po. Ang konklusyon nitong ating pinag-usapan na ito na ang tinig ng ligaw na gansa ay patungkol sa pagmamahal ng isang tao sa kanyang babae man, lalaki na iniibig. Na kahit siya, handa niyang isakripisyo ang lahat para doon sa tao na yon. Pero hindi yun basihan para iwanan o magsakripisyo kayo na pupunta na sa point o sa punto na kung saan handa niyong iwan ng inyong pamilya. Gaya ng sinabi ni Ginoong Joey, ang pamilya ay isa sa pinakamahalaga. Sila nag-aalaga sa atin at sila din ang sumusuporta. Ngayon, at tinatapos na natin ang ating pagpupulong na ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye po. Bye po. Bye po. Magandang pagsasamang araw. Paalam! Paalam po. Bye-bye, Lorejen. Lord, maki-stop na ng recording. O, mamaya. Bye po.